At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Hunter natin, summary ni chapter 403. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at simulan na nga natin to. At dito yan magsisimula kay Balsamilco dahil eto nga punta ngayon siya dyan sa may judicial o court building para isakatuparan na yung kanyang planong pagpatay kay Prince Halkenburg. So yung pang-siyam na prinsipe. At eto ngayon, inspect ngayon dyan. Eto si Balsamilco. Pero dito ay sa isip neto ni Balsamilco na hindi nga raw kasama ni Prince Halkenburg yung kanyang mga private guards. Kaya eto na yung tamang timing para patayin yan. At ang gagamitin niya ay yung si TSK-17, yung virus type na assassination tool na ginagamit nga nila. At then, ay after nga nito, ay eto na punta ngayon dyan sa may corridor. Etong si Balsamilco. At habang naglalakad nga siya dyan, sa may bandang kalagitnaan, napahinto etong si Balsamilco habang nakatingin siya dun sa dalawang tao sa harapan niya. At then, ay eto nga biglang may naramdaman etong si Balsamilco at lingon ngayon siya sa likuran at pagtingin niya ay labas na etong sundalo dyan sa may likuran niya at sundalo to ni Prince Benjamin. But then, ay eto nga biglang nag-hand signal dyan etong sundalo. So eto tingin-tingin etong si Balsamilco pero duda siya sa sundalong to at iniisip niya na baka nakakontrol na o namanipula na etong sundalo. At then, ay eto nga habang pinagmamasdan ni Balsamilco, yung sundalo ay dito naman sa kabilang banda. Ayun na, sa may bandang gilid na, ay labas na nga rin dyan itong grupo ni Halkenburg. At dito, ay kasama niya na nga itong iba't ibang klaseng tao dyan. Pero sa tingin ko, mga possessed na yan ng private guards ni Private Halkenburg. Pero eto nga, biglang porma rito etong si Halkenburg at labas niya ngayon dyan itong kanyang arrow at tinatansya niya na nga dyan yung distansya ng target niya. At then ay pagkatapos nga nito is BAM! So dito pinakawala na bigla ni Prince Halkenburg tong kanyang arrow at then ay after nga niya is biglang talo naman dito yan sa side nito ni Prince Benjamin. At eto nga may kausap siya sa telepono at ang kausap niya dyan ay eto nang si Balsamilco na. So dito ay pinag-uusapan nila yung final na kaso sa may korte at sinasabi na postpone muna yung hearing kasi both parties ay hindi sila handa. So yung nag-file ng kaso, nireject yun ng judge dahil hindi nga raw sapat o kulang sa preparation na ginawa nung nag-file ng kaso. Habang sa kabilang banda naman, yung kinasuhan ay physically hindi maganda yung kanyang condition. So kaya naman, itutuloy na nga lang daw itong hearing na to kapag naging okay na yung condition nung kinasuhan. Pero eto nga, tuloy ngayon ni Prince Benjamin, sinabi niya rito kay Balsamilco na tinarget pala siya ni Prince Halkenburg pero hindi nagtagumpay si Prince Halkenburg, nag-missed siya. At ayun, biglang bumagsak na lang si Prince Halkenburg. So siguro dahil yan sa pagod. But then, ay pagkatapos nga dito sa usap ni Prince Benjamin sa hanga ni Balsamilco, ay biglang talo naman dito yan sa unang reyna na. At eto nga, may kausap sa telepono etong reyna at sinasabi niya nga dyan na proud ako sa'yo, aking anak, pang-siyam na prinsipe, sabi niyang ganyan. So mamaya babalikan natin yan, magbigay lang tayo konting feedback dyan. Pero pagkatapos nga nito, ay dito nga talon na yan kung saan nga sa time na ibinigay na nila Prince Fujitsu itong liham kay Prince Benjamin. At ang nilalaman ng sulat na to ay yung tunay na nanay ni Prince Halkenburg ay yung unang reyna. At dito pinakita na nga rin na yung mga binigay na liham sa ibang mga prinsipe pa dito kay Prince Camilla, kay Prince Zhangli, kay Prince Tubepa at saka kay Prince Tyson, ganun rin yung nilalaman ng liham. Ang tunay na nanay ni Prince Halkenburg ay yung unang reyna. Pero si Prince Cherednich, yung pang-apat na prinsipe natin saka yung pang-13, hindi nila tinanggap yung sulat, yung liham. So kaya ayan, di nila alam yung patungkol sa kung sino yung tunay na nanay ni Prince Halkenburg. But then, ay pagkatapos nga rito, ay talo naman dito yan sa side na nila Kacho. At eto nga, kausap ni Melody sa ni Kacho si Kaiser at patungkol yan dun sa kanilang plano. So sinasabi nila rito na kailangan talaga nila yung tulong natin ni Kaiser para magawa nila ng maayos yung plano at para nga magtagumpay yan. At eto may kita natin na etong si Fujitsu ay ayan hinang-hina na. So grabe, parang sakit na dyan. Etong si Fujitsu parang di na siya tatagal. At then ay pagkatapos nga nito ay may kita nga natin dyan na eto naman sa kabilang banda si Kurapika kinakausap etong si Queen Oito at sinasabi niya nga dyan na hindi talaga sila makakatakas dito kay Black Whale. So kaya imposible yung gustong mangyari ni Queen Oito na mag-withdraw na lang at takasan ay ang succession war. Pero sabi nga ni Kurapika dito, kung gusto ni Queen Oito na
makaligtas dyan at pati protektahan etong si Prince Wabble, ay wala silang choice kung hindi magpatuloy sa pakikipaglaban dyan nga sa Succession War at tapusin yan. Pero huwag mag-alala etong si Queen Oito dahil nandiyan naman raw etong si Kurapika para tulungan at protektahan etong si Queen Oito at saka nga etong si Prince Wabble. At then ay pagkatapos dito sa side ni Kurapika saka nga ni Queen Oito ay talo naman dito yan sa side na ni Prince Zhangli, yung sa pangatlong prinsipe natin, dahil nagugulumihanan dito etong si Prince Zhangli kasi yung kanyang nine beast, kung matatandaan ninyo, di ba lagi naglalaglag ng ano yan, ng coin, papiso-piso ganyan, pero ngayon naglaglag yung kanyang nine beast pero ang value 10 na. So kaya nagtataka dito, nagugulat etong si Prince Zhangli, sabi niya nga dyan, ba't ganun, bakit bilang tumaas yung value ng coin na nalalaglag ng nine beast niya? At so ayan, habang naguguluhan dito etong si Prince Zhangli, ay talo naman dito yan sa usapan ni Prince Benjamin at saka nga ni Balsamilco. At eto, sabi ngayon ni Prince Benjamin na si Balsamilco na yung bahala dyan sa judicial o sa court building. So sagot, si Balsamilco sabi niya nga dyan na oo, sige, siya na yung bahala dyan at hindi siya aalis sa building na to hanggat hindi niya nagagawa yung kanyang plano. At saka siya magre-report ngayon dyan kay Prince Benjamin. At then, ay pagkatapos nga rito ay makikita natin na etong si Prince Hulkenberg ngayon ay ayan, nakaratay na sa higaan at nakapaligid nga sa kanya etong iba't ibang klaseng tao. So sa tingin ko nga dyan, etong mga tao na to, mga possessed na yan ng mga private guards ni Prince Hulkenberg. Pero dito ay makikita nga rin natin na si Kaiser nandiyan rin, ino-observe niya etong grupo ni Prince Hulkenberg. Pero ayan bago tayo matapos ay puntahan nga muna natin ulit etong yung sa sinasabing ang totoong nanay ni Prince Hulkenberg ay etong unang reyna. So dito kasi yan sa pagkakatanda ko, kung di ako nagkakamali, ang anak nito ng unang reyna si Prince Benjamin at saka si Prince Cherednich, yung pang-apat na prinsipe. So sa mga nakakalimot, magkapatid na tunay yung dalawa na yon, di sila stepbrother ganyan. So ngayon, kung sinasabi ng unang reyna na anak niya si Prince Hulkenberg yung pang-siyam na prinsipe, ang ibig sabihin ba nito kapatid rin ni Hulkenberg yung dalawa, si Prince Benjamin o saka si Prince Cherednich. So hindi aware itong si Prince Benjamin na kapatid niya etong si Prince Hulkenberg, ibig sabihin so parang ganyan ba yung datingan? Kasi ito sinasabi nung reyna na anak niya nga si Prince Hulkenberg. So siguro somehow etong si Prince Hulkenberg alam niya na kapatid niya ayan si Prince Cherednich tuloy ba? Cherednich ako ng Cherednich, etong si Prince Benjamin. Pero yun nga, sa bagay kung titignan naman itong ilong dito ng dalawa, magkatulad din, magkamukha pero yan ang babaw kung ganyan yung basihan. But anyways, ang isa pang tanong rito ay nung kausap nga ni Prince Benjamin etong si Balsamilco dyan, ay nasa gilid niya etong mukha ni Prince Hulkenberg tapos ayun may mga aura-aura pa. So kaya dito medyo napapaisip ako kung naposes ba ni Prince Hulkenberg etong katawan ni Balsamilco. So kaya siya nakahiga doon sa may higaan. So nagkagulo-gulo na, pero ayan pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang etong si summary natin para kay chapter 403. At ayan, kung meron kayong mga comment o feedback patungkol nga dyan sa katotohanan kay Prince Hulkenberg ay pa-comment na dyan sa baba. At ayan guys, pag lumabas na itong si full chapter ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.